na yan. Naku po, pagka ang kwentuhang ito ay narinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka matakam yan at mapakain, ha? Ang gustong-gusto pa naman ng Pangulong Digong, yung saging na doon, hindi sa binabalot yung parang may yung parang lumpia na saging, ang tag doon. Yung ano? Hindi turon, walang balot. Ano yan? Maruya. Maruya. Ganun ba yan? Bang favorite niya? Ang event sa Malacanang dati, puro maruya ang handa. Dahil yun ang paborito ng Pangulong Digong. Ganun ba? Yes. Baka yun ang dapat na i-suggest sa ICC na Ayun dapat magluto ng mga ganun. Dahil nangangamba ang ilan dyan, maliban kay Atty. Claire Castro, nangangamba po ang marami tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. Naku, lumalapad. Ngayon ata, meron na siyang parang huling habilin na nangyari. Ayun yung nangyari dyan. Mukhang nagbili na po ang dating Pangulo sa anak niya. Si BP Inday Sara, siguro napasugod din doon. Papunta ngayon? Papunta si BP? Dahil nga sa nabalitaan niya na... Ando na? Nandun na pala. Akala ko pala, papunta pa lang. Eto, may sabi nga siya, mukhang nagkausap na sila ganon? Pakinggan natin. BP Inday, ba sabi ng tatay mo? Sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ayun, meron daw gusto si BP Inday, pero ayaw niya kasi hindi siya naniniwala doon. Sabi ni BP Inday. Ni BP Inday. Ayaw daw niya ng ganong paraan na ginagawa sa isang namatay. Ang gusto daw niya iuwi ang labi dito sa Pilipinas. Oo nga. At kung maaari... Yung mismong katawan. Kung katawan... At ilibing dito. Kumbaga, pasensya na po kayo. Baka sabihin na, bakit? Pinag-uusapan niya, baka patpatay na ba? Hindi naman. Baka sinabi ni BP Inday. Wala tayong magagawa. Baka sabihin nila kung ano. Anyway, ang sabi ata, pagdating dito, halimbawa lang ay namatay, ililibing daw ba sa libingan ng mga bayani? Katabi daw ba ng dating Ferdinand Sr.? Kaya gusto niya ng buong maiuwi. Kaya ako naman naniniwala, tatagal pa ang buhay ng Pangulong Duterte. Sa tingin ko, aabot pa ng mga 150 years old yan. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, kulang lang sa exercise yan. Ayun na nga. Baka diba? May treadmill siguro doon. Pero bawal ba talaga mag-picture doon sa loob? Mukhang isa sa mga kasi wala tayong idea talaga kung anong kalagayan niya, Kasi kung may picture man lamang sana tayo at makita, totoo bang gaano kapayat, di ba? Kung ako ang ICC dyan, ako na magre-release ng mga larawan. Ayun yun, tama. Diba? Nananawagan tayo. Siguro, hindi naman siguro sambayan ng Pilipino. Hindi naman, kasi baka sabihin nilang ang mamamayang Pilipino, baka questionin pa nila. Sinong mamamayang Pilipino? Anong address? Di mga kamag-anak niya. Sa anong numerong bahay? Kahit yung mga kamag-anak na lang niya, di ba? Ayun. Para sa kapakanan ng pamilya. Halimbawa, ang nananawagan po yung mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede ba, ICC, mag-release naman kayo ng latest picture o video ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga dyan ang tawag proof of life, di ba? Yan, para naman makita lang namin, makita ng mga supporters po niya kung ano ba talaga ang kalagayan kasi iba-iba naglalaro sa isip Nung sinabi ni Ma'am Beth Zimmerman, butot balat. Sabi naman ni BP Inday ay parang naghahabilin na at nagsasabi na kung ano-ano. Ayun, tirahin mo nga ng paano ba natin bakit hindi tayo naintindihan ng ICC? Dear Friends siguro. Friends ba salita doon? Hindi ko alam kung ano. Padala nyo ng miswa. Hindi nga pala English. Hindi English doon Hindi ba Dutch? Netherlands Hindi pa French ata. Dutch ba doon? Ang alam ko lang kasi sa Dutch yung shiditong siwa at saka yung ice porsale. Sa pamamagitan po ng palatuntunan ito siguro, baka naman po pwede mag-release po ng larawan o video ang ICC para lang po ma-imagine at makita namin o makita ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte ano ba talaga ang larawan ng dating Pangulo ngayon
At totoo bang siya ay payat na? Di ba? Skin and bones nga daw yan. Ayun ang pagkakalarawan ni Ma'am Zimmerman. Oh. Siguro may malalabag ba? Lalabag ba sa karapatang pantao yan? O? Hindi, labag sa karapatan ng tao kung hindi natin nakikita. Ayun na diba? nga. Oo. Kasi ina-expect natin, di ba, nung huling ang larawan na lumalabas na sa kanya, yung humarap sa doon sa, ang tawag doon? Yung nakaupo siya, Yung kauna-unang punta niya doon. nalulugulugo pa ang dating Pangulo na parang... Wala pa namang ilang araw na nandun Yun na nga, diba? baka nga na jet lag pa yun, no? Parang antok na antok siya. At yun dinala pa sa ospital. Tapos sinabing, ang sagot lang niya, Rodrigo Roa Duterte. Yun, inulit-ulit niya yung pangalan kasi hindi sila magkasundo nung interpreter, di ba? Yun. Sana nga naman, baka mapagbigyan tayo sa pamamagitan po ng palatuntunang ito. Hindi lang po para sa amin, kundi yung iba nga tatanong. Kasi kung ano man ang lumalaro sa isipan siguro nila, Nelson, matapos na marinig po ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte nasa detention facility ng ICC, malaking tulong po sa ICC. Ito po ang latest. May hawak sa siguro ng dyaryo na may petsa. Yes. Di ba? O kaya naman ay video at sasabihin ng dating Pangulong Duterte, ngayon po ay ganitong araw at oras dito. Ito po ang aking kalagayan. Yun. Wala naman siguro malalabag yun, ano? Sa mga patakaran ng ICC. Mas makakapabor pa sa kanila yan. Ayun, diba? oo. Ngayon kasi, kanya-kanyang espekulasyon tuloy yun. Sabi nung isa, hindi, baka kulang lang ng exercise. O kaya naman, ano pa ba sabi? Ang kulang ho sa kanya pagkain, hindi ho exercise. Kasi nga hindi nakakakain ng tama. Oo. Yun, padala natin Maruya. Kaya nga nabanggit yung mga pagkain Pilipino. Ayun, tapos padala tayo ng balbakwa galing Davao siguro. Yun daw ang gustong-gusto ng Pangulo, di ba? Tsaka yung itlog ng tuna. Meron silang tawag doon Ganun ba? Anong tawag doon? Ubad? Anong tawag doon? Yung itlog ng isda. Hubad ba tawag doon? Ha? Bihod. Yun. Alam na alam to si Joey Morte. Bihod ang tawag. Bihod? Ayan. Bihod. Sa halip na pensit, bihon. Ito D ang dulo, Nelson. Bihod. Bihod. Pagka pupunta ka ng Davao, yan ang orderin mo. Itlog ng tuna yan. Yan, itlog ng isda yan. Basta itlog na isda. Yes. Sabi mo na, bihod. Dito sa may namin, nabibili yan Dito sa may Ulo-Ulo. Gano'n. Kapag medyo maaga ka ng konti, mga 12:30, makakabili ka. Bili ng bihod. Ayun. Padala natin sa dating Pangulo. Oo. Ayan. Para lumakas-lakas ang katawan. Ayun. Ngayon,